Good morning, guys. Not good morning. Sleepyhead. Tari na lab, 7:50 na, uy. No. Kiss ka ba? Still tired? Yep na. You can change your uniform first, okay? No, I don't wanna. I wanna go sleep. Dagway, oh. Ay, guys. Magplansal ako saglit ng buhok ko, guys, kasi grabe yung buhaghag niya. So, kunti lang, daanan lang natin kasi super dry na ng buhok ko ba. Hindi kasi uso ano dito, guys, yung ribbon ba. Naghahanap nga ako. Kasi, iba talaga pag na na ribbon. Nasanay na yung buhok ko. Dapat once a year. Once a year. Cut once a year lang ba? Kasi presentable kasi pag tuwid yung buhok. Or kulot. Diba? Pero buhagag kasi yung buhok ko. Kaya pangit tingnan. Tapos ang kapal pa. Kaya daanan ko lang sa plancha. May oras pa naman kami. Habang naghintay kay Georgie, nagbihis. Georgie naman natin suklayan. Marunong na siya magsuklay. Tapos magtali ng buhok niya. Kaya lang, minsan mas gusto ko pa din ako magtali. So yan yung natin, pahapyaw na plancha. Okay na yan. Ayan, ready lang kami. So yan yung baon ni Georgie, guys. Ito, munggo and rice. Tapos, yan. At saka yan. Lipat ko lang to dito sa thermos para pag, lunchtime niya, medyo warm pa din. Hi, guys. Ayan, paalis na kami ni Georgie. So, sana walang traffic, So, update kayo later, ha? Drive lang ako. Hi, guys. So, bahay na kami ni Georgie after ng school and work. So today, nag-multitasking ang ina nyo. Nagluto tayo ng 5 putahe. Nag-batch cooking ako ngayon, guys. So nagluto ako ng munggo kay Georgie. Ayan. Munggo with chicken and spinach. Ayan. Tapos, naggisa ako ng minced chicken with mushroom. Tapos, eto, lulutuin ko siya, fried chicken. Tapos, chicken fajita, dinner namin ni Mr. Tapos, nagluto ako ng, look, barbecue. Ayan. So, grabe talaga, pag nanay ka, ang dami mo magagawa sa isang oras or sa ilang minuto lang, as in back to back. Tapos, habang nagluluto, tayo maliligo. Tapos, habang hinihintay yung niluluto, mamlansa tayo saglit. Habang, hindi ko pala nabanggit sa inyo, guys. Si Georgie at si Daddy, hinatid ni Daddy si Georgie sa brownies. Tawag dito, yan, guys, parang Girl Scout sa atin, pero girl guiding tawag dito. Puro babae lang yan sila. Tikman naman natin. Lasang Chinese. So, ko lang siya, itong chicken, ginisa ko lang ng sibuyas, minced chicken. Nilagyan ng oyster sauce, tapos a little bit light soy sauce, tapos nilagyan ko ng sesame oil para lasang Chinese style, no? So yan, pwede mo siya kainin with lettuce. Tapos lagyan ng hoisin sauce after. So, ayan, guys, naluto na natin yung minced chicken at saka yung munggo. So, ngayon, challenge ko yung sarili ko na kailangan matapos ko yung planchahin bago sila makauwi.
Ayan. So, anong oras ngayon? 6:15. 6:15 p.m. So, 15 minutes shower. Tapos saka ko na tuyuin yung aking buhok. Tapos mamalansya ako in 30 minutes. Tapos 7 o'clock kasi matapos si Georgie 7:15, 10 minutes drive. So meron akong para i-prepare yung dinner namin. So by the time nandito sila, nasa kusina tayo ulit. Uy, ngayon nakalimutan ko yung tubig. Ayan guys, nakapag-shower na tayo. Time checks is 6:35. So, medyo natagalan tayo naligo. Kasi, pinunasan ko lang yung buhok ko. Kunti. Para hindi tawag nito. Magtulo yung buhok. Ang tawag yan. Hindi mag-dribble ba yan? Hindi, dribble. So, anyway. Mag-set up tayo ng plancha, Alam niyo kaya ako sinasabi sa sarili ko guys na kailangan matapos ko yung planchahin ngayon kasi dapat gusto sana ni Mr. mamalansya kanina. Every Tuesday kasi siya namamalansya, naawa ako ba? Kasi yung likod niya, kasi day off niya ngayon. So naawa ako kaya sabi ko no, let me do it this time. Kasi every Tuesday ka lang namamalansya ba? Kaya sabi niya, are you sure? Sabi ko, oo naman. Diba? Gano'n natin kamahal si Afam guys. Inalagaan ko lang din yung mister ko guys kasi syempre may edad na ba? Tapos kung sa may edad, may diferensya yung likod. Tsaka kasi siya guys, mabait. Matulungin, nag-o-offer talaga yan kung anong maitutulong niya sa akin pagdating sa gawaing bahay. Good provider siya. Tapos hands-on kay Georgie. Para balanse ba? Give and take. Diba? Kahit nung nasa Dubai pa kami guys, talagang hanggat kaya kong ako na ang gagawa lahat, go ako niyan. Kahit na maliit pa si Georgie noon. Kasi sa Dubai, saglit lang naman ako ng trabaho Nung nanganak na ako, hindi na niya ako pinapatrabaho kasi kaya naman ang sweldo niya, buhayin kami ba? So yun nga, nakafocus ako kay Georgie. Tapos syempre, alam kong siya yung kumikita. Gusto ko ako din yung sa bahay, 'di ba? Pero ngayon, parehas na kami nagtatrabaho. Ganun pa din, tulungan. Hindi tayo nag-sitting pretty, Kasi hindi man uso dito katulong. Ba't pakukuha ng katulong kung kaya naman ng gawaing bahay? Tapos mahal ang dito guys, katulong. Ang ko lang na may katulong mostly siyempre yung mayaman na, yung kahit yung yung dati kong biyanan, yung bago pa yun nung nabubuhay pa yung dalawa kong biyanan. Kahit may edad na sila guys, as in ang linis ng bahay nila. Tapos para din silang Pilipino. Kasi pag pupunta kami doon sa bahay nila, chika ko lang. Hindi ako pinapagawa ng gawaing bahay ba? Kahit gusto kong tumulong. Dito 'di ba may dishwasher. Kaya ako ko na yung mataha ba? Yung wala akong ginagawa. Kaya nag-offer ako na maghugas, huwag na ilagay sa dishwasher. Kaya yan, kahit paano, makatulong ba? Kasi nakakahiya. So, galit na kasi natin yung Pinoy, pag nasa ibang bahay tayo. Tumutulong tayo, gawain bahay. Nagkukusa tayo ba? Ay, hindi pala lahat. Kasi mayroong iba na pag alam nila, bisita ako. Upo lang ako dito, magpa-VIP. Dito, hindi uso dito magpa-VIP. Serve yourself. Kahit nga yung mga kapatid ni Mister, mga in-laws ko. Pero hindi ko sila pinapatulong. Ako lang. Pag sila pupunta dito, hindi ko sila pinapatulong. Ayan, para
mas ano sila, relax. Para ma-feel nila yung paano tayo mag-asikaso ng bisita. Char. Pero alam niyo ba dito guys, ano ko lang ha, kahit kamag-anak mo, ka-close friend mo, hindi basta-basta pupunta ng bahay mo kung hindi mo iniimbita. Kalala ko, may nagkwento sa akin, bigla daw siya sumupot sa bahay ng kakilala niya na lokal na British. Tapos sabi daw nung may bahay, anong ginagawa mo dito? Hindi naman kita pinapapunta ah. Oo, ganun. Ganun sila kay direct, parang ka ba? Kasi dito guys, pag bibisita ka sa mga bahay-bahay, kailangan mo paabiso. Alam mo kung bakit? Kasi mga tao dito, busy. Para, kung magpaabiso ka, ma-check nila yung schedule nila, yung calendar nila, kung bakante sila niyan para sa iyo. Kaya hindi ka basta-basta nasusupot lang na, ay, nak-nak, pahingin ng asin. Hindi. Mapapahiya ka lang. Kaya kahit dito, pagka Pinoy na, kasi maa-adapt mo yung dito yung culture nila Kahit, ito, yung kakilala ko dito na Pinoy. Kahit ang lapit lang namin, hindi kami basta-basta magpupunta sa bahay nila. Although welcome naman anytime kung gusto nilang pumunta, basta magpaabiso lang para nasa bahay ako or wala kaming lakad, wala kaming ibang bisita, ganun. Bukod pa dyan, di ka rin basta-basta makautang. Alam ba kung bakit? Dito kasi mga kapitbahay mo or kamag-anak mo, hindi ka makakautang ng pera. As in, kasi yung asawa ko, dati kasi, sabi ko, nung hindi pa kami nakabili ng bahay ba, kasi kulang yung pera namin. Sabi ko, manghiram na lang tayo ng pera sa kapatid mo instead na manghiram sa bangko. Kasi mostly dito, pag nanghiram ka dapat sa bangko, sa mortgage people. Yan. Hindi ka rin basta-basta maka-mortgage. Alam mo bakit? Ang daming requirements. Yan. So, kung pupunta ka ng UK, kailangan handa ka. So, anyway, sabi ko, doon muna tayo sa kapatid mo mangutang. Ayaw talaga na Mr. Guys. Ayaw talaga niya. So, yun, nagtiis kami, no? So, yun nga. Usaping, utang. Sa bangko ka mangungutang, Tapos, hindi ka basta-basta makautang kung wala kang trabaho. Iba background check ka pa. Kaya, dito, kailangan marunong ka talaga sa pera. Kailangan marunong kang budget. Kaya pala mga, dito, yung mga tao, or mix na yung mga dito, mga nakatira. So, anyway, kaya pala kaya pala pagdating sa atin, yung mga foreigner, pagpupunta sa atin, feeling natin, ang yaman nila, Hindi, guys. Kasi, nagtatrabaho yan sila, habang nag-aaral ka lang. Kasi dito, pag 17 years old ka na, makakapagtrabaho ka ng part-time job. Tapos, hindi ka rin basta-basta makapag-part-time job kung hindi mo mapasa yung GCSE exam. Diba? So, madaming proseso din. So, anyway, pag nakapagtrabaho ka na dito, habang nag-aaral ka ng uni, kasi university tawag nila dito sa kolehiyo, habang nag-aaral ka, pag wala kang pasok, siyempre doon papasok ka part-time. Tapos, yan, umpisa sila nag-iipon. Kaya, pag kahit 30 years old or mga 20 years old pa lang sila, may mga pera na yan. Kasi iniipon talaga nila yan. Hindi yan sa nakadepende sa magulang nila. Kasi alam nyo naman, 18 years old pa lang, nakabukod na yan sila sa magulang nila. Matuto na silang
Kasi wala silang magagawa guys pag ano, sabihin na magulang, oy, hindi ko na kaya kayong buhayin. Kaya yan, sige, magtrabaho kayo at buhayin yung sarili nyo. Ganon. As in. Yan sa ating ano, iba no. Iba kasi culture natin. Masyadong pabebe. Family oriented. Kahit 17 na, nakapag-graduate na ng college or high school, binibibi pa din ano. Kaya marami din sa mga nakapag-aral, nakapagtapos, ayan, na-stuck din sa Pinas kasi yung iba hindi pinapayagan ng mga magulang na lumayo sa kanila. Pero wala tayong magagawa kasi choice nila yun eh. Ayan, dahil din sinasabi ano, kung saan-saan na naman napupunta ang ating pintuhan. Kasi nag-iisa lang ako dito guys. Hirap mag-isip ng content. Kung ano-ano na lang makwento para may ma-upload lang. Ang tanong nito, anong i-title ko? Para hindi tayo mabas. Ano ba i-title ko nito? Kasi mahirap ngayon. Magagalit yung mga viewers. Pag clickbait. Hindi ko naman sila masisi din. Ako din kasi, isa din kasi akong viewers. Nanood ako ng mga vlog ng mga celebrity ba. Kasi yung ibang malalaking YouTuber. Tapos minsan talaga, merong dami talagang clickbait ngayon. Lalo na yung kahit nga yung mga celebrity na issue, clickbait. Gamit yung mga mukha ng mga artista, tapos gagawa ng issue. Tapos pagpapanoorin mo yung video, lang naman, picture, slideshow. Tapos nagsasalita lang, mga haka-haka. So anyway, bahala na. Intindihin nyo na lang kung ano ba yung kung anong title ilagay ko. Anyway guys, marami palang salamat sa mga walang sawang nanonood, sa mga silent viewers. Salamat po. Tapos guys, yung mga silent viewers, iwan kay comment guys. Magre-reply ako. Maganda pag pag kunti lang yung mga nag-comment kasi marireplyan mo talaga. Ayan guys, back to cooking na tayo. Ayan. Tapos ito, pag-prepare na ako ng pahita namin. So hindi ko natapos yung planchahin. Naiwan ko yung mga bedsheet. Pero okay lang. Para at least nakapag-plancha tayo. So ngayon, nag-prepare na ako kasi pauwi na sila eh. Ayan. Na-reach natin yung goal natin. Mushroom. Georgie, ano sabi mo? Tapos na, salamat po. Tapos na Salamat kumain. No? What's that mean? Kumain. You've done kumain, eating. Kumain. Si salamat It's po. okay, but I don't want it tomorrow. I want a butter pie. So done eating. Happy? Thanks, Bobby. Tapos na kami kumain guys. Maghugas na ako ng plato. So, bye-bye I guys. prefer this chicken to that chicken. My body's too full now.